So ayan, may pa-final testing po tayo. Oops, ba't namatay? So, what's up po mga idol, no? Bali, may repair naman po tayo ngayon na isang inverter welding machine. So, ang brand niya po nito ay Rain. So, ayan, napakaliit lang po. So, ito, nabili po to sa may-ari doon po sa online sa TikTok. Kaso mga isang buwan yata lang yung gamit niya, tapos nagkaroon ng problema. So ang problem niya po nito ay mayroong display, mayroong power, subalit walang output voltage. So hindi na po siya makapag-weld dahil wala na pong output voltage. So yung kanyang display normal naman, yung kanyang ammeter, so ammeter display, yung knob gumagana naman yung display, so walang problema. So ang problema niya po nito ay itong kanyang usi. Kung makikita, mayroon ditong nakalagay na usi. So ibig sabihin po niyan ay over current protect. So umiilaw. So pag umiilaw yung usi, ibig sabihin mayroong problema sa loob. So kalimitan na encounter ko kapag ganito yung problema ay doon sa kanyang IGBT, mayroong shorted na IGBT, pero minsan din doon sa kanyang fast recovery diode. Subalit dito sa kanyang fast recovery diode, so madali lang po natin malaman kapag magka-problema ang kanyang fast recovery diode. So gamit yung ating multi-tester. So ilagay lang po natin sa continuity or sa diode mode, pwede na rin. So dapat mayroon tayong masusukat dito na forward bias at walang reverse. Kasi pag mayroong forward at mayroong reverse, ibig sabihin baliktaran, mayroon na po yung leak or problema yung ating fast recovery diode. So kailangan na po yung palitan. So kapag ganyan, possible na ganun din ang problema, mag-overcurrent protect yung ating welding machine at hindi na makapag-weld. So ito, check natin. Ayan, dito lang po. So ganyan. Ayan, kung makikita nyo, mayroon tayong nasusukat na 300 plus na forward bias. So ngayon, i-reverse natin yung probe. Ganyan lang po. Oops. So dapat wala tayong masusukat na reverse. So ayan, wala ang reverse, OL. So ibig sabihin wala pong short yung ating fast recovery diode. So confirm na wala po sa ating fast recovery diode yung problema. So possible ng problem doon sa ating IGBT. So kailangan nating buksan at i-check natin yung ating IGBT. Bali ito na po yung laman niya mga idol, no? So mayroon po itong tatlong filter capacitor na 450 volts 820 UF. So yung kanyang bridge rectifier, yung kanyang fast recovery diode, ito. So ito yung kanyang fast recovery diode. So nasa ilalim, bali ito yung kanyang paa. So ito yung may tatlong pa, 1, 2, 3, itong isa din, 1, 2, 3. So ibig sabihin dalawang fast recovery diode na ginamit. At ang kanyang IGBT naman, so bali ito yung kanyang IGBT. So ito, itong apat na pa po na ito po yung kanyang bridge rectifier diode. So dito sa kanyang tabi, ito may tatlong pa. So yan po yung IGBT. So isa, dalawa po ito mga idol, no? Pares po ito. So yung isa ay dito sa ito, bandang ilalim. So ayan.
may dalawang screw dyan, yung sa ilalim at tatlong paa, yan ay IGBT. So dalawang IGBT, so yan ang ititis natin. So ngayon hindi muna natin ito babaklasin, ititis muna natin itong kanyang IGBT, so para malaman natin kung shorted na ba. So ito, so siyempre gamit pa rin yung ating multi-tester. So diode mode pa rin yung gagamitin po natin. Bali dito tayo sa kanyang IGBT. Ito, tatlong pa, isa, dalawa, tatlo, tapos yung isa naman, yung kanyang pares nasa ilalim, yan, tatlong pa din. So ayan, tingnan nyo yung ating so ilapit natin yung camera para makita nyo ng maigi. So ayan, pwede na yan. Oh. Diode mode. Okay. Kita. Ayan. So ito check natin. Dito sa ilalim, sa gitna, at saka sa gilid. So ayan. Ibabasya na lang natin para tapos dito tayo sa kanyang gate at saka kolektor. Ayun, kung makita nyo mga idol, nagbabaser, so ibig sabihin shorted. So kolektor at saka emitter, so ganon din, kolektor at saka base, so ibig sabihin shorted na po itong IGBT po na ito. So dito sa isa, check natin. So dito yung kanyang gate at saka kolektor. So walang tunog. Kolektor at saka emitter, check natin. Ayan, tumutunog tapos nawawala. So ibig sabihin hindi shorted. So check natin, baliktarin natin yung ating probe. Ayan. So wala. So dito tumutunog kasi nakakonekto sa kapasitor. Ayan. Pero pag binaliktad natin, so tutunog yan ng saglit tapos mawawala. Ayan, nawawala. So it means good. So ang nagkaroon ng problema, ito lang po yung IGBT po na ito. So tatanggalin natin at titingnan po natin yung kanyang part number. So para po dapat tamang value or yung original value yung ilalagay po natin, i-replace natin dito para iwas po tayo sa disgrasya, or mas maganda yung mas mataas na value ng IGBT na ipapalit po natin dito.
bali ito na po mga idolo, mas magandang anggulo po dito. Kitang-kita nyo po yung parts. So, ayan. So, bali ang ginamit pala dito na IGBT. So, ito yung kanyang parts number. Tingnan nyo po. Ayan. So, G50T65D. So, ibig sabihin, 50 amperes, 650 BDC. Yung ginamit na IGBT. So, ito po yung na-test natin kanina na sira. So, ayan. So, nasa bandang ilalim. So, bali wala po tayong available na ganitong IGBT po mga idolo. So, ito, mayroon tayo dito. So, magkaiba sila ng parts number pero same value pa rin. So, ito, yung ipapalit po natin. So, ayan. Oh, hindi guard. Oh, ayan. 50 in 65 is 1. So IGBT pa rin yan. 50 amperes, 650 BDC. So magkaiba lang sila ng parts number at yung kanyang design. So ito parang square to, tapos dito yung kanya ay pabilog. So sa ganitong senaryo mga idolo na so magkaiba sila ng parts number, although same value, gagawin na lang po natin dito para sigurado yung dalawa mismo yung papalitan natin. So para parehas. So ayan, para sure po tayo na wala na pong back job. So bali ito yung kanina na na-test natin. So hindi yan, hindi pala to shorted kanina. Kaso palagay ko open kasi ayan, mayroon na po itong sibak sa loob. Ayan, makita nyo. Ayan. So ito yung shorted, ito yung test natin na hindi shorted. So akala natin okay. So balit ayan, makikita pa natin kahit hindi na po tayo mag double check nyan, sigurado na sira na talaga yan. So ayan, mayroon na po itong sibak. So hindi na po tayo mag double check, tatanggalin na lang po natin to at ito ang i-replace po natin. So ayan, para malaman natin mga idolo kung tama po ba yung value na nakailagay po nailagay po dito, yung kanyang parts number or fake by ito or good. So ititest natin to gamit yung voltage threshold voltage tester po natin para malalaman po natin na aabot po ba talaga sa 650 BDC. So dapat hindi po bababa yung masusukat po natin. So dapat lalagpas ng 650 BDC. So ayan, kukunin na po natin yung ating threshold voltage tester. So, bali ito na po siya mga idol, no? Bali, ayan, hindi ko pa tinanggal dyan sa kanyang lalagyan para matagal masira. So, ayan, hindi lumagad. So, ayan, so kapag bibili po kayo nito mga idol, no? Ayan, may instruction naman dito. Kapag nag-test po kayo ng iba't ibang components. So bali ayan. So hanapin natin, ito yung IGBT. So ito yung pag-test ng IGBT. Ayan, ito sa regulator, sa diode test, ito yung IGBT. So dito muna tayo sa IGBT. So mayroon diode test dito, CC, TPL o LCD test, lamp test. So lamp test pwede yan sa pang lamp test sa yung mga LCD na LED TV. So light emitting diodes pwede din. So sa sunod na video mga idol, no, i-test natin yan, yung mga parts na yan isa-isa. So ngayon dito muna tayo magpo-focus sa IGBT. So dito, so ang connection ganyan lang po. So yung
gate at saka emitter, pagsasamahin lang po natin. At doon natin ilalagay yung ating black probe at yung red doon natin ilagay sa gitna. So dito mali ito yung connection. Ayan, mali ito. Pagsasamahin natin yung gate at saka emitter. Ganyan po. So ilagay muna natin itong ating test rod dito. So ito yung red. So yan, ganyan. Tapos yung black, siyempre dito natin lagay sa black sa pinagsama natin gate at saka emitter. So ito pwede dito sa kanyang body. So kasi connection lang po ito sa gitna, mag-connect lang po ito. So dito lang natin ilagay sa gitna. Ayan, dito. Ayan po yung connection. So power on natin. Ito yung kanyang switch sa ilalim. So ayan yung kanyang charging ay type C. So charging port. So ayan. So yung setup natin dito nasa 1350 BDC volts. Tapos yung amperes, ayan, 2.8 dito sa gitna. So dyan natin lagay. So ngayon susubukan natin, twist natin para malaman natin kung lalagpas ba ng 650. Kapag kumulang, hindi pwede kasi fake yan, so masisira agad. So ayun, alamin natin para magkaalaman na. Twist natin. Ayun, kung makikita nyo, nasa 736 BDC. So it means good po yung IGBT po na ito. So maganda po ito. So nabili po natin to sa Shopee. So nasa 200 plus yata yung price po na ito. So nakalimutan ko kasi matagal ko na po itong na-order. So ito yung kanyang lalagyan. Ayan, luma na. So yung isa, check natin. So ito, good to, walang problema to. So bali ito, check natin to. So ganun din yung connection, ganun pa rin. Gate at saka emitter. Ayan. Tapos yung black dito sa gate at saka emitter na pinagsama-sama natin. Yung red sa gitna. Yun lang. Tapos press natin para magkaalaman na. Ngayon, meron tayong 753 BDC. So it means good, sumubra. So 650 volts lang yung kanyang voltage. So nasukat natin ay lagpas, umabot ng 750 plus. So yan. So itabi na natin to yung ating threshold voltage tester. So napakalaking tulong talaga nito mga idol, no? So minsan hindi talaga natin maiwasan na makabili po tayo sa online ng mga components na fake. So paglagay pa lang natin sa willing machine, so pagpawiron pa lang natin, sabog agad. So akala natin mayroong sira pa yung ating willing machine. Ang sira pala yung ikinabit natin na pyesa, parts ay fake pala. So yan, power off. So okay na ito, ikakabit na lang natin ito dito mga idol. Tanggalin natin itong sira at ito yung kapalit po natin. Pagkatapos syempre isi-check muna natin, ititest natin sa isang buong rod or kalahati, iubos natin. So kailangan natin i-actual test talaga. Sa mga transistor mga idol, no, sa na ginagamit sa amplifier, kasi nagre-revert tayo ng power amp or integrated amplifier. So napakalaking tulong talaga nito. So yun lang. So ikabit natin ito mga idol, no. Bali ito yung dalawa po na ito, kasi dalawa lang po itong
dito. So ang pagtanggal, kapag nagtanggal po tayo mga idol, ganito lang po yung ginagawa po natin. Ayan, sabay-sabay po natin pinainitan yung tatlong paa ng ating IGBT. So ayan, pagkita po natin na nalusaw na yung tinga, ay pwede natin dahan-dahan na hugutin. So ayan, tanggal na. So itong isa, ito sa ilalim. Ayan, so ganun pa rin yung gagawin natin. So lagyan natin ng kunting tingga para ayan, lumambot. So ganun lang. Yan, yan. Okay, ayan, tanggal agad. So ito po yung sabi ko na sibak. So hindi natin kailangan to itis kasi kitang-kita na, sira na talaga. So ayan, so linisin lang po natin. Ayan. So bago pala tayo mga idol, no, maglagay ng IGBT, i-check muna natin itong kanyang so dito, yung terminal. So wala pang IGBT yan. Yung base at saka emitter, so dito sa kabila ganun din, base at saka emitter. So gamit yung ating analog multitester, so dapat meron tayong nasusukat na AC voltage po dyan, no? So ibig sabihin kapag mayroong AC voltage, so yung ating control card, yung ating PWM IC ay gumagana ng maayos at nagbabato ng signal dito sa ating IGBT. So kapag wala, hindi po pwede lagyan natin ng IGBT kasi masisira yung ating IGBT. So dapat mayroon talagang signal na pumapasok dito. So ngayon gamit tayo ng analog multi-tester. So bali ito, so set lang po natin. So BEC kasi easy yung susukatin po natin. So dito sa 50, so dapat ang masukat natin dyan, so mas maganda na sa 8 BEC to 25 BEC. So dapat pantay dito sa kabila at saka dito sa kabila yung masusukat po natin. So ayan, lagay natin yung ating welding machine. Ayan, so mayroon ng power, kita nyo naman. So check natin gate. So
So tingnan nyo lang po yung ating analog multitester, gate at saka limiter. Wala. So baka luba to. Natin gumagana dito. 50 check ulit gate at saka limiter. Mayroon dito sa kabila. Ayan, kung makikita nyo ayan, makikita nyo mga idol, nagpa-fluctuate. So hindi maganda yan. So dito sa kabila gate at saka emitter, wala. So kapag ganyan mga idol, ayan po ang dahilan kung bakit nasira yung IGBT po nito. Ayan, kasi yung signal na galing sa ating PWM IC ay hindi nakarating ng maayos po dito. So i-troubleshoot natin yan mga idol, no? Yung gate, driver resistor, yung diode at saka mga kapasitor dyan. So bago natin yan i-check, doon muna tayo sa 4688 MOSFET. So tingnan natin kung maganda po ba yung sine wave na ibinato ng ating PWM IC. Kailangan natin tinggalin para makita po natin yung signal dito sa ating MOSFET na 4688. Ayan, tanggal na. So sabihin natin yan. So bali dito muna tayo. So nandito na po yung kabuhang control card dito. So kasama na itong kanyang display. So what's up po mga idolo, bali ito i-check po muna natin ang signal galing sa ating PWM or control card. So dito tayo mag-test sa output ng MOSFET IC na 4688. So ito yung dalawa, check natin. So kung mapansin nyo, ayan, umilaw pa rin yung ating protect, nagbiblink pa rin yung oscillate. So kahit natanggal na po natin yung IGBT. So dito tayo sa out. So itong item, so dito yan nakatusok sa ground. So dito sa out, check natin dito. Ayan, pansin nyo, mayroon tayong ayan, check natin frequency. Ayan, kaso nagpa-fluctuate. So ayan, pag umilaw yung red, nawala yung ating signal. Tapos pag nagto-turn off, so lumalabas yung signal. So dito sa kabila, check natin, kabilang MOSFET sa out, check natin. So ganun din. Ayan. So nagpa-fluctuate din. So what's up po mga idol, no? Bali ito na, bali kanina nagka-fluctuate yung voltage, yung frequency na sukat natin dito, na gumagamit po tayo ng oscilloscope, tapos yung ating oscillate ay nagbi-blink pa rin. So nag-check tayo dito ng shorted, wala tayong nasukat na shorted. So tinry po natin na ihang yung out galing dito sa ating MOSFET IC papunta dito sa ating board. So ganun pa rin yung nangyayari. So kaya nag-proceed po tayo ng checking po dito. At ito may nahanap po tayo dito sa kanyang driver ng kanyang IGBT. So gate driver po ito, no? Bali ayan, sunog yung dalawang resistor. So hindi na natin mahanap yung varilyo kasi sunog na yan. So wala tayong mapagkukunan. Pero kalimitan ito sa mga IGBT wheeling machine na na-encounter po natin. So dito mayroon po tayo dito schematic. Kalimitan ito lang naman po yung ginagamit dito. 20 ohms na resistor at saka 5 ohms na nakakonek sa kanyang diode. So ito, ayan, so palitan natin yan yung nakakonek sa diode. So ito yung nakakonek direct sa diode, palitan natin ng 5
5 ohms yan. Tapos itong sa kabila papalitan natin ng 20. So yan. So ganun din dito sa kabila kasi ayan, parang may sunog na rin. So para pantay na lang po. So bali ito may nakahanda na po tayong resistor, yung kanyang diode. So ayan. So nakalimutan ko para i-check yung diode. So check muna natin yung maliliit na diode. Diode mode. Forward 218. So reverse. Wala. So dito sa kabila tingnan natin kung reverse, forward, shorty data to 3 So tayo natin tanggalin. Bakit ito sa kabila? $230 tapos wala. So ito kailangan tagal natin yan palitan. So bali ayan na po yung connection natin mga idol, no. So dahil wala tayong available na 20k, so dalawang 10k yung pinag series po natin. So ayan, pinatayo na lang po natin para kakasya. So ngayon check natin yung gate at saka emitter. So gamit yung ating multi-tester. So ohms muna tayo dito, 19 ohms. Dito sa kabila 19 ohms. So pantay. So ngayon try po natin ipa-power on. Tingnan natin kung dito iilaw po ba yung kanyang read. So yung oscillate, saka susukatan natin namaya ng frequency itong kanyang 4688 IC dito kapag hindi na po ito umilaw yung kanyang oscillate. So napalitan na po natin lahat. Sunog na resistor, shorted na SMD diode, yung gate driver ng ating IGBT. So power on natin. So nag-blink pa rin. Try natin yung AC. So dito nagpa-fluctuate rin yung kanyang AC voltage. So nasa 50 all around 7 BEC 10 mga 7. Tapos dito sa kabila check natin. So ganun pa rin, mayroon na tayong pantay. So nagpa-fluctuate. So 7 BEC. So mayroon ng signal magkabilaan kaso nagpa-fluctuate. So nagbi-blink.
yung ating oscillate. So balikan pa rin mga idol, nagbi-blink pa rin yung red light. So ngayon lang po tayo nagka-encounter ng ganito. So at ngayon rin lang tayo nagka-repair ng ganitong wheeling machine na rim kasi bagong labas po ito. So try natin na lagyan ng IGBT. So baka sakaling titino. So para safe gagamit tayo ng test valve, baka sakaling may problema talaga ay hindi masisira agad yung ating IGBT. So magta-try and error muna tayo, o baka sakali ganito yung program niya kapag walang nakakabit na IGBT, magbi-blink yung kanyang oscillate. So try pa rin natin. Kapag nasira ay wala tayong magagawa. So ito susubukan muna natin kasi wala naman tayong nahanap na short. Napalitan na rin natin yung sunog na driver resistor ng ating IGBT at saka yung diode na shorted. So okay na yung lahat, wala na po tayong nahanap na problema. So balit nagbi-blink pa rin yung oscillate. So ngayon actual natin papalitan talaga ng IGBT. So titingnan natin kung ano po ba yung resulta nito. So ayan, nahilang na po natin yung IGBT. So ngayon, try po natin, power on. Okay. So ayan, gagamit tayo ng protection valve. So power on. Ayun, nawala yung red light, yung oscillate mga idol, tumapansin niya, nawala. So ngayon try natin na magsukat ng frequency. Kukuha tayo ng ground dito, tapos ikit natin yung ground ng ating oscilloscope. So ngayon dito tayo magsusukat ng frequency. So medyo pinahirapan tayo nito dito, out na oscilloscope ng process unit MOSFET. Ayun,
mayroon na tayong nasusukat na 42 kilohertz. So dito sa kabila, ayan, ganoon din, nasa 42 kilohertz at hindi na po ayan, continuous na po yung frequency mga idol na nasusukat po natin. Ayan, so dito sa kabila ganoon din. So kaso nagbago-bago lang ng frequency 40, 39, pero dito sa kabila ganoon din. So baka ganito lang talaga yung setup ng welding machine po na ito mga idol, no. So ayan, 41 kilohertz, pero napakaganda ng kanyang waveform. So dito sa kabila, ayan, so continuous na yung frequency. So hindi na nagbi-blink yung ating oscillate. So it means ang ganitong uri pala ng inverter welding machine mga idol, no, yung bagong labas, kapag nagka-problema sa IGBT, either open or shorted, so nagbi-blink yung kanyang oscillate. At yung kanyang frequency ganun din, nagbi-blink din. So hindi katulad ng mga ibang welding machine na na-encounter natin, katulad ng Kawasaki, Lotus. So ang mga inverter welding machine na yun mga idol, no, kapag tinanggalan natin ng sirang IGBT, so continuous yung kanyang frequency na ibinigay, hindi katulad nito. So ngayon nakikita natin yung output ito, kung mayroon po ba itong output voltage. Gamit yung ating multi-tester. So set natin sa volts. Ayan, ngali natin dito. So ito yung kanyang ground, ito yung kanyang negative, tapos ito yung kanyang positive. So kung mapansin nyo mga idol, mayroon na tayong nasusukat na 47.8 BDC. So it means working na po yung ating inverter welding machine. So medyo pinahirapan po tayo nito kasi ngayon lang po tayo naka-encounter ng ganitong welding machine. So ito yung kanyang brand. So baka maka-encounter kayo nito. So kapag nagsukat kayo ng DC voltage bago kayo maglagay ng IGBT, so asahan nyo na magpa-fluctuate yung AC voltage sa masusukat nyo. Pero ang mahalaga ay pantay, mayroon dito sa kabila at mayroon din sa kabilang IGBT. So kapag wala yung isa, dapat i-check nyo, kagaya kanina nag-check po tayo. So yung isang IGBT mayroong nagpa-fluctuate na 7 BEC, yung kabila ay wala. So dahil mayroon palang sunog na mga driver resistor ng ating IGBT. So kapag nilagyan natin yun ng IGBT, so possible na sasabog yung IGBT na ilalagay po natin. So mas maganda talaga na mag-iingat po tayo kasi siyempre napakamahal ang IGBT at kapag nag-order po tayo sa online ay nakapakatagal na dumating. So ito working na po yung ginawa po natin. So ibabalik na lang po natin sa casing at i-actual test natin ng rod, welding rod, para malalaman natin kung okay na po ba siya talaga. So ayan, tapos ko muna mga idol, ibabalik ko lang po yung ating mainboard. So pawirap muna natin. At ayan, nawala na yung kanyang oscillate. Check natin ulit yung kanyang output voltage. Nasa 48 BDC. So
ngayon, try natin, subukan natin welding rod. Hindi pala natin na i-bypass yung protection. Bypass natin. Ayan. Tapos subukan natin ulit. So, at ayan mga idol, no? Mission success rin po tayo. So, ayan, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.